Search the scriptures, for in them ye think you have eternal life. John 5:39. These were more noble than those in Thessalonica, in that they received with all readiness of mind, and search the scriptures daily, whether those things were so. Acts 17:11. Magandang araw po sa inyo na aming tagapakinig. Ako po si Brother Mario at kayo po ay nakikinig sa Search the Scriptures. Ating pong pag-aaralan ngayon ay why is the Christian eternally secured? Bakit po ba ang Kristiyano ay mayroong katiyakan sa langit? Kung sinabi ko pong Kristiyano, ito po ay tumutukoy sa isang tao na nagsisi sa kanyang mga kasalanan, nanampalataya sa ating Panginoon at tinanggap siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang Biblia po ay nagtuturo na at the point na isang tao po ay manampalataya at tanggapin si Jesus, ay siya po ay maging anak ng Diyos. Sabi po sa John 1:12, datapat gaya ng marami na tumanggap sa Kanya, ay binigyan niya sila ng karapatan upang maging mga anak ng Diyos. Ang isa pong anak ng Diyos ay eternally secured o merong katiyakan sa langit, dahil wala pong anak ng Diyos ang patungo sa impyerno. Ang sabi nga sa Romans 8:17, and if children, then heirs of God, tagapagmana ng ating Panginoon. Pag sinabi pong eternal security, ibig sabihin po, kapag ang isang tao ay naligtas na, siya ay mananatiling ligtas at hindi niya na maiwawala ang kaligtasan. Siya po ay may katiyakan na patungo sa langit at hindi na yun mababago. He is eternally secured because, ito po yung mga points natin pag-aaralan. Una, he is a believer of Jesus and His Word. Siya po yung manampalataya kay Jesus at sa kanyang mga salita. Ang Panginoon po ay nangako ng buhay na walang hanggan sa mga manampalataya. In John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Here in John 3:16, there's a condition, as it says here, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Meron pong tinatawag na condition ang kaligtasan. Ang condition ay kung sino mang sumampalataya, hindi na mapahamak sa impyerno. Now, aside from hindi mapahamak sa impyerno, there's another promise here, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ano ba ang meron sa isang manampalataya? Have everlasting life. Magkaroon ng buhay na walang hanggan. At tanong, ikaw ba ay nanampalataya na sa Panginoon? Kung ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, ano ba ang meron ka? According to John 3:16. Now, ang Biblia po ay nag-i-inform o pinapaalam sa mga manampalataya, no? In 1 John chapter 5 verse 13, ito ang pinapaalam ng Panginoon. Sabi ni John, these things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. Yan sa 1 John chapter 5 verse 13. You see, ang Bible po is composed of books, mga libro. And this First John is a letter of John. Sino po ba ang sinulatan dito ni John?
dito sa 1 John chapter 5 verse 13. Sino po ba ang sinulatan ni John? Sabi niya dito sa 1 John 5:13, sabi ni John the Beloved, who is na siyang writer dito sa 1 John, si John the Beloved. Sabi niya, these things, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo. These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God. Sinusulat ko sa inyo mga nananampalataya sa pangalan ng Anak ng Diyos, upang inyo nawang malaman na kayo'y may buhay na walang hanggan. So, the question is, sino ang sinusulatan ni Juan? Sabi niya dito, ang mga bagay na ito sinusulat ko sa inyo na mga nanampalataya sa pangalan ng Anak ng Diyos. Sinulatan ni John ang mga manampalataya. Ang tanong, anong purpose ng kanyang letter? Sabi niya, that ye may know, upang inyong malaman na kayo'y may buhay na walang hanggan. So, anong purpose ni John? Para malaman ng mga believers na meron na silang eternal life. So, the question is, pwede na bang malaman ng isang manampalataya? Pwede na bang malaman na siya'y may buhay na walang hanggan? The answer is yes. Paano natin malalaman? So, kung ikaw ay believer, pwede mo bang malaman na ikaw may everlasting life? Meron kang eternal life? So, paano natin malalaman? Nakasulat dito sa 1 John 5:13, that ye may know that ye have eternal life. Pag sinabing ye have eternal life, meron na. Upang malaman ninyo na kayo'y may buhay na walang hanggan. Let's take a look at this another thing. Another point. My first point is, he is a believer of Jesus and His Word. The second point is, na ang Kristiyano ay eternally secured. The second point is, he has Jesus Christ in his life. Meron siyang Jesus Kristo sa kanyang buhay. Bakit po? Dahil si Jesus po ang source ng eternal life. How can we say that? Dito tayo, medyo akyat tayo dito sa 1 John chapter 5, verse 11 and 12. And this is the record that God hath given to us eternal life, and this life is in His Son. So, ano ang binibigay ng Panginoon sa mga ano ang binibigay ng Panginoon sa mga tatanggap sa Kanya, sa mga manampalataya? And this is the record that God had given to us eternal life. Binibigay ng Panginoon, anong klaseng buhay? Buhay na walang hanggan. And this life is in His Son. Kanino matagpuan ang eternal life? In His Son, nasa Kanyang anak. So, if we're going to take a look at this, it's like, for example, this is Jesus, yung Bible, no? And then, this gospel tracts is the eternal life. Kanino po ba natin matagpuan ang eternal life? Kay Jesus. So, ilagay natin dito, si Jesus. Ayan. So, ito yung eternal life, for example, and this is Jesus. Na kanino ang eternal life? Na kay Jesus. And this is the record that God had given to us, eternal life, and this life is in His Son. Nasa Kanyang anak, si Jesus. He that hath the Son hath not life. He that hath not the Son of God, he that hath not the Son of God hath not life. So, siya na may anak, ay may buhay. Merong buhay na walang hanggan. Siya na walang anak, siya na hindi kinaroroonan ng anak, ay walang buhay. So, ang tanong, kapag ang isang tao ay meron ng Jesucristo sa kanyang buhay, tinanggap niya si Jesus na kanyang Savior, ano pang napasa kanya? So let me give you an example. At the point na isang tao ay narinig niya yung gospel, which is yung death, burial, and resurrection ni Jesus, yung tinatawag na good news na meron nang namatay sa cross para sa ating mga kasalanan, and then yung certain person na yan, tinanggap niya si Jesus. So, bukod kay Jesus na tinanggap niya, ano pang napasa kanya? So, napasa kanya yung eternal life. Napasa kanya ang buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi sa verse, siya na kinaroonan ng anak,
ay may buhay. Siya na hindi kinaroroon ng anak ay walang buhay. Ng anak ng Diyos ay walang buhay. So, ibig sabihin, ang isang tao, pag tinanggap niya si Jesus sa kanyang buhay, sa kanyang puso, dahil siya ang nagsabi na, "Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and opens the door, I will come into him and sup with him and he with me." Tinanggap niya si Jesus, napasa kanya na rin yung tinatawag na eternal life. Yan po yan. So, by the way, if you're listening to the radio, so what I'm referring is itong Bible, no? Kunwari si Jesus, and then itong gospel tracts isiningit ko dito sa Bible. Yung gospel tracts, example lang, ito yung eternal life, nasa loob siya ng Bible. Nandito siya kay Jesus. So yung eternal life, yung gospel tracts, example, nasa loob ng Bible. Na kay Jesus. Kasi sabi ng verse, na kay Jesus ang eternal life, at siya na mayroong Jesus na sa kanyang buhay, meron na siyang eternal life. Bukod sa kay Jesus, na meron din siyang buhay. Siya na kinaroroonan ng anak, sa verse 12, 1 John 5:12, siya na kinaroroonan ng anak ay may buhay, siya na hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay walang buhay. So, malinaw po ba? Dito po tayo sa another thing na makikita natin, dahil si Jesus po nangako na hindi niya iiwanan ang mga Kristiyano. Sabi dito sa 1 Ephesians chapter 3 verse 17, that Christ may dwell in your hearts by faith. Yan ang sabi dito, Ephesians 3:17, that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye being rooted and grounded in love. Si Jesus po ba ay nananahan sa puso ng isang manampalataya? The answer is yes. The moment na tinanggap natin si Jesus sa ating Savior, papasok siya sa ating puso at mananahan siya. Yan ang sabi niya, ako'y papasok at maghapon ng kasama niya at siya'y sa akin, sa Revelation 3 verse 20. So, ang pangako ni Jesus sa atin, once na pumasok na siya sa ating puso, sabi niya sa Hebrews 13:5, I will never leave you nor forsake you. Hindi niya na tayo iwanan ni pababayaan man. So, nandiyan na siya. At alam niyo po ba, merong certain belief na kapag si Jesus daw ay tinanggap natin and yung kailangan natin kumbaga protektahan ang ating kaligtasan na hindi mawala. So parang kapit ka kapatid, baka ka mahulog. So kailangan pag-ingatan mabuti ang kaligtasan. Ang tanong, yan po bang tinuturo ng Biblia? Tayo po ba dapat ang hawak sa Panginoon? If we're going to take a look at John chapter 10, it is clear here na sabi ni Jesus sa John chapter 10 verse 28 and 29, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Binibigyan ng Panginoon ng eternal life itong mga sheep niya, sabi sa verse 27, ang kanyang yung mga manampalataya, and I give unto them eternal life, sabi ni Jesus, and they shall never perish. Mapahamak ba? Neither shall any man pluck them out of my Father's hand. Sabi niya, walang sino mang makakaagaw sa kamay niya, no? Dahil ang Panginoon, si Jesus, ang umahawak sa atin. Sabi sa verse 29, sabi niya, my Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. So, if we're going to take a look, if we're going to imagine, it's like Jesus and the Father holding us. So, ano ba ang safe? Yung 3 years old, tatawid sa kalsada, siya yung umahawak sa parents niya, tatawid sa kalsada, o yung parents ng 3-year-old kid ang maghahawak sa kanya pagtatawid. So, safe yung parents ang hahawak. In the same way, ang Panginoon ang nag-iingat sa atin, sa ating kaligtasan. Ang God the Father, si Jesus, hinahawakan tayo upang hindi tayo mapahamak. Hindi na tayo mapapahamak. Hindi na wala nang sino makaagaw sa atin sa kamay ng ating Panginoon. Kapag tayo na nampalataya na, iingatan tayo ng ating Panginoon. Siya ang umahawak sa atin. Another thing na makikita natin dito sa
sa Romans chapter 8 verse 35, kasi meron kasi nag-isip na pwedeng mawala yung kaligtasan, nawawala yung tinatawag na pag ang isang tao naligtas ay pwedeng mawala. Pero in Romans chapter 8 verse 17, sabi dito, Romans chapter 8 verse 35 to 39. Verse 35, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? As it is written, for their sake we are killed all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Nay, in all these things we are more conquerors through him that loved us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. So, malinaw na walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating Panginoon. Mananatili na nandiyan ang pagmamahal niya sa atin. So, kung tayo manampalataya, wala na ang makakapaghiwalay sa atin sa kamay ng ating Panginoon, sa love ng ating Panginoon. Now, this is my last point. Once again, ang isang manampalataya ay eternally secured o merong katiyakan sa langit dahil una, siya ay manampalataya kay Jesus at sa kanyang salita. Pangalawa, siya ay may Hesukristo na sa kanyang buhay. And then pangatlo, dahil siya po ay anak ng Diyos. Okay. So, dito po tayo sa ang anak ng Diyos ay mananatiling anak ng Diyos. Kasi merong paniniwala na tinanggap mo si Jesus, maging anak ka ng Diyos, makasala ka, bukas, hindi ka na anak ng Diyos. Kailangan mo na nang tanggapin si Jesus para ka maging anak ng Diyos uli. Pero ayon sa verses na pinag-aralan natin kanina, nasa sa puso natin siya, hindi na siya aalis. So dito tayo sa pagiging anak ng Diyos. Tingnan natin sa Hebrews chapter 12. Kung every time na nagkakasala ang Kristiyano, ano ba ang ginagawa ng ating Panginoon? Hebrews chapter 12, if we're going to take a look at this passage in Hebrews chapter 12, verses 5 to 9. And ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him. For whom the Lord loveth, he chasteneth and scourgeth every son whom he receiveth. If you endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? So bilang, kung anak tayo ng Diyos, ang God ang ating Father, anong ginagawa ng Father every time na nagkakasala ang kanyang anak? Sabi niya, for whom the Lord loveth, he chasteneth and scourgeth every son whom he receiveth. Pinapalo ng ating Panginoon. So, same thing, pag tayo sa ating parents, sabi nga dito, but if you will be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards and not sons. So, kapag ang isang tao, makikita natin na sabi niya, anak siya ng Diyos, pero namumuhay sa kasalanan, pero walang pagpapalo, questionable yan. Sabi nga dito, kung walang pagpapalo, no, ay anak sa labas, hindi, sabi niya, and not son, at hindi anak. Sabi niya dito, then are ye bastards, mga bastard kayo, at hindi kayo anak, and not sons, at hindi anak. Pero sabi nga dito, furthermore, we have had fathers of our flesh which corrected us, and we gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? So, same way, di ba, ang parents natin, pinapalo tayo, nakakaranas tayo ng pagpapalo, then nagsasubject tayo. Ganun din ang Panginoon, pinapalo niya yung kanyang mga tunay na mga anak. Pinapalo niya every time na namumuhay sa kasalanan o gumagawa ng kasalanan at hindi nagre-repent, hindi nagko-confess ng sin. So,
kapag anak na tayo ng Diyos, hindi na maputol yung pagiging anak ng Diyos. So, same thing, di ba? Kung isang tao, sabi ng magulang niya, hindi na kita anak, pero actually anak niya pa rin yun. So, siguro sa galit niya lang, nasabi niya, hindi na kita anak, pero anak niya pa rin talaga yun. So, ano ba ang nawawala kapag nagkakasala o namumuhay sa kasalanan ng isang manampalataya? So, ganito yun. In 1 John chapter 5 verse 6, tingnan natin, 1 John chapter 1 verses 5 and 6. 1 John chapter 1 verses 5 and 6. This then is the message which we have heard of him and declare unto you, that God is light, and in him is no darkness at all. If we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not the truth. So, ang Panginoon, God is light, walang darkness sa Kanya. God, yan ang isang katangian ng ating Panginoon. He is holy at wala sa Kanyang kasamaan, no? Wala sa Kanyang kadiliman. And sabi niya dito, sa verse 6, if we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truth. So, kapag ang isang anak ng Diyos ay sabi niya may fellowship sa Panginoon pero namumuhay siya sa kasalanan, so ibig sabihin lang niyan, no, wala yung tinatawag na fellowship niya sa Panginoon, wala siyang magandang samahan. Same thing asang anak, di ba? Pag hindi sila makasundo ng father, ng parents dahil sa kasalanan ng anak, so nawawala yung tinatawag na closeness. In the same way, kapag tayo gumagawa ng kasalanan, nandyan ang guilt at nandyan yung tinatawag na hindi may experience ng isang Kristiyano na hindi siya makapag-pray, hindi siya makalapit sa Panginoon, nanghihina siya, hindi siya makasimba sometimes dahil sa tinatawag na kasalanan. Yun ang nagdodraw sa atin na mawala yung tinatawag na close fellowship natin with God, yung relation, yung tinatawag na closeness natin sa ating Panginoon. So, yun ang napuputol. Pero yung pagiging anak ng Diyos mananatili. Pero yung fellowship natin, closeness natin sa ating Panginoon, yun ang nawawala. That's why sinabi ni David sa kanyang prayer, dahil nagkasala siya, restore unto me the joy of my salvation. Yung joy na nawala, no? Pero save pa rin. So kung makikita natin, ano ba ang dapat gagawin kapag nandyan, nakasala tayo? Pag every time nagkasala ang isang Kristiyano, ang isang manampalataya, every time na magkasala siya, in verse 8, sabi nga dito, if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is in us. That's why we admit our sin. And sabi natin, if we say that we have no sin, wala tayong kasalanan, dinidayan natin ang ating sarili kasi ang tao nagkakasala talaga. Kahit manampalataya, nagkakasala pa din. If we confess our sins, itong dapat natin gawin. Ipahayag natin ang ating mga kasalanan sa Panginoon. Mag-repent tayo. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Patatawarin na tayo ng ating Panginoon. So every time na nakamali tayo, kasala tayo, hingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. Huwag po, parati nating i-check ang ating heart, i-search natin ang ating heart sa ating mga kasalanan sa Panginoon. If we say that we have not sinned, sa verse 10, we make Him a liar and His word is not in us. That's why importante talaga, no, yung kung tayo ay anak ng Diyos, so ang possible lang na mawala sa atin yung tinatawag na yung closeness natin sa Panginoon, yung fellowship. Pero yung relationship bilang anak ng Diyos, hindi na mapuputol yun. Mananatili tayong anak ng Diyos. Okay, so kapag tayo po anak ng Diyos, sabi ng Biblia, tayo po'y tagapagmana. Pero ang tanong, lahat ba ng tao ay anak ng Diyos? Kasi mayroong paniniwala na ang tao daw, lahat daw ng tao anak ng Diyos. Pero ang tamang statement, lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Pero kung titingnan natin, kung lahat ba ng tao ay anak ng Diyos, sabi ni Jesus sa John 8:44, kayo'y sa inyong amang diablo. Ye are of your father the devil, and the lust of your father ye will do.
He was a murderer from the beginning and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. Sabi ni Jesus, kayo sa inyong amang diablo. If we're going to take a look at 1 John chapter 3 verse 10, sabi nga, 1 John chapter 3 verse 10, sabi pa nga dito, and this the children of God are manifest and the children of the devil. So, merong children of God, merong children of the devil. So, originally, hindi tayo anak ng Diyos. Tayo children of the devil. Kailan ba tayo maging anak ng Diyos? Ang tanong. Kailan tayo magiging anak ng Diyos pala? Sa binyag ba? Sa tinatawag na mga kung ano nung mga tinatawag na ritual? Paano ba tayo maging anak ng Diyos? Ang sabi ng John 1:12, datapwat gaya ng marami na tumanggap sa Kanya, ay binigyan na sila ng karapatan upang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay sa kanilang sabi, but as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. So, the moment na tinanggap natin si Jesus, sabi ng verse, maging anak tayo ng Diyos. Doon pa lang tayo maging anak ng Diyos kapag tinanggap natin si Jesus na ating Savior. At bilang anak na ng Diyos, sabi ng Romans 8:17, and if children, kung anak, then if children, then heirs of God, tagapagmana ng Diyos. And join heirs with Christ. So, tagapagmana, kapag tayo po ay tinanggap natin si Jesus na ating tagapagligtas, maging anak tayo ng Diyos, then bilang anak ng Diyos, tagapagmana. Ano ba ang ating mamanahin? Sabi ng Hebrews chapter 9 verse 15, sabi pa nga dito, Hebrews chapter 9 verse 15, and for this cause he is the mediator of the New Testament, that by means of death, for the redemption of the transgressions that were under the first testament, they which are called might receive the promise of eternal inheritance. Walang hanggang inheritance, pamana, no? Sabi sa John chapter 14, which is my last verse, John chapter 14, na ito yung mamanahin natin, mga kaibigan, no, mga kapatid, kapag tayo po ay manampalataya na at anak na tayo ng Diyos, kapag tayo naging anak ng Diyos, ang sabi ni Jesus, itong promise niya, so this is referring, or Jesus is speaking sa mga naging anak na ng Diyos. Let not your heart be troubled. John 14 verses 1 to 3. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. So kung makikita natin, sabi nga, verse 3, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Sabi ni Jesus, huwag tayong matrouble, no? Huwag magulumihan na ng ating mga puso. Manampalataya tayo sa Diyos, manampalataya tayo sa Kanya. Sa bahay ng aking Ama, sabi ni Jesus, ay maraming mga mansyon. I go to prepare, if it weren't, sabi niya dito, I go to prepare a place for you. Iisipin natin, kapag iniisip natin yung bahay mas malaki kaysa ang mansion mas malaki kaysa sa bahay, di ba? Pag mansion malaki 'yun eh. Pag bahay parang maliit lang. Pero ito bahay naman ito ng Panginoon, ano? Bahay ng Ama doon sa langit. Sabi ni Jesus, pinag-prepare niya, no? Meron doon mga mansion na inilalaan niya sa mga manampalataya. So once again, yung ating lesson ngayon, why is the Christian eternally secured? First is, he is a believer of Jesus and His Word. Secondly is, he has Jesus Christ in his life. And then lastly, he is a child of God. So bilang anak ng Diyos, meron tayong mamanahin sa langit. So, ang tanong dyan, ikaw po ba ay anak ka na ng Diyos? Ikaw ba ay nanampalataya na kay Jesus? Nagsisi ka na ba sa iyong mga kasalanan? So kung hindi pa,
ang Panginoon parating nag-aanyaya sa atin. Tanggapin natin siya na ating tagapagligtas. So, yan lang po yung ating lesson ngayon, na ang Kristiyano ay merong katiyakan. So nawa, meron tayong natutunan ngayon. Once again, ito ay si Brother Mario. At God bless sa inyo po.